Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about the Trinity and salvation. And our scripture is all about 1 Peter chapter 1 verse 2. So NI version, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood, grace and peace be yours in abundance. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito ay nagpapaliwanag ng isang mahalagang aspeto ng ating kaligtasan, kung saan malinaw na ipinapakita ang gawain ng Trinity or ng Trinidad. So, ang Diyos Ama ang may plano ng ating kaligtasan, si Jesus ang nakatupad ng gawain ito sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo at banal na espiritu. Ang nagpapatuloy ng kanyang gawain sa atin sa pamamagitan ng paglilinis at pagbabanal. So, ang kaligtasan ng tao ay isang kalooban or kaloob na nagmula sa Trinidad or Trinity, kung saan bawat persona ay may natatanging papel sa pagdadala sa atin sa katuparan ng ating mga layunin ng Diyos. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the Father ordains our salvation. So, dito sinasabi na ang Diyos Ama ang nagtalaga at nagplano ng ating kaligtasan bago pa man tayo isinilang or pinanganak. So, siya ang may foreknowledge at kagustuhan na iligtas tayo at nagpapakita ng kanyang dakilang pagmamahal at awa. So, second is the Son accomplishes our salvation. So, si Jesus Cristo or si Jesus Christ ang nagtupad or tumupad ng gawaing kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. So, at pagkabuhay na magmuli. So, siya ang nag-alay ng kanyang sarili upang bayaran ang kasalanan at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So, last teaching is the Holy Spirit applies the work of salvation. So, yung banal na espiritu ang nagpapatuloy ng gawain ito sa pamamagitan ng pag-aalis ng ating kasalanan at pagbabanal sa ating araw-araw na ginagabayan tayo upang maging masunurin kay Kristo at mabuhay ayon sa kanyang plano. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is believe that salvation is by the grace of God. So, dapat nating tanggapin na ang kaligtasan ay hindi sa ating sariling gawa lamang, kundi dahil sa biyaya at plano ng ating mahal na Diyos. So, dahil sa Diyos Ama na tayo ay niligtas or naligtas sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. So, second is believe in the finished work of Christ. Dapat tayong manampalataya sa sakripisyo ni Kristo or ni Christ sa krus, sapagkat sa pamamagitan nito, tayo ay nalinis mula sa ating mga kasalanan at nagkaroon ng pagkakataong maging bahagi ng kanyang pamilya. So, last application is believe in the sanctifying work of the Spirit. So, dapat patuloy tayong maniwala na ang banal na espiritu ay kumikilos sa ating buhay upang baguhin tayo araw-araw. So, binibigyan tayo ng kakayahang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at maging masunurin kay Kristo. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion tackles about what are the roles of each member of the Trinity in our salvation. So, ang Diyos Ama ang nagtalaga ng ating kaligtasan. Siya ang lumikha ng plano ng pagliligtas bago pa man tayo ipinanganak. Katulad ng sinabi ko kanina sa teaching. Ito ay nagpapakita ng kanyang walang hanggang pag-ibig at layunin para sa sangkatauhan. So, sa kanyang foreknowledge, pinili niya ang mga ililigtas at nagpadala ng kanyang anak upang tuparin ang plano ng kaligtasan. So, ang papel ng Ama ay magpakita ng kanyang dakilang awa at kaloob sa pamamagitan ng kanyang plano at pagtatalaga para sa ating buhay na walang hanggan. So, second is yung anak naman. So, si Jesus Christ yon. Siya yung tumapad ng gawaing kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So, si Kristo ang nagdusa sa krus upang bayaran
ang kabayaran ng ating mga kasalanan. So, sa kanyang kamatayan kasi, tinapos niya ang pangangailangan ng sakripisyo at sa kanyang pagkabuhay muli, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Siya ang ating tagapamagitan na nagtuturo na ang ating kaligtasan ay lubos at tapos na sa kanyang ginawa. So, syempre, yung last is yung banal na espiritu or Holy Spirit. So, ang Holy Spirit naman ay nag-a-apply ng kaligtasan sa ating buhay. So, siya yung gumagawa upang linisin tayo sa kasalanan at patuloy tayong baguhin upang maging katulad ni Kristo. So, ang Espiritu Santo kasi ang nagbibigay buhay at nagpapabanal, tumutulong sa ating pakikipag-isa sa ating mahal na Diyos at gumagabay sa atin sa pang-araw-araw upang mamuhay ng maayos sa kanyang mga utos. So, ang Espiritu ay nagbibigay din ng kapangyarihan upang mamuhay tayo ng may pagsunod at kabanalan na nagpapatunay ng ating kaligtasan at praktikal na pamumuhay.